Yan, ngayon po ay May 24 na. Ano po, meron pa tayo sa linggo. Last week po sa darating na linggo. No? Nalalapit ka na tayo eh. Question and answer. Next week pa po. Pwede pa po kayo mag-prepare ng mga question. Next week, kasama na siguro natin yung ating pastor. So, ngayong umaga, una po sa lahat, gusto muna natin pasalamatan ang ating magandang bulaklak na meron tayo ngayon. Yan po ay pinagkaloob po sa atin ni Sister Lita Benson and family. And again, thank you very much sa ating family powers ngayong umaga ito. Okay, ngayon po sa daling ito ay nais din natin batiin ang mga may nag-celebrate na, no? Wala tayong advance, ano? Pero belated meron. So, binabati natin muli si Kuya DJ Benson. Kahapon, ano po, happy birthday kay Kuya DJ. Yan. Kasabay niya rin po ang isa natin kapatid na nasa abroad, Sister Joanna O'Lear. Yan. Well-stay, ano? Happy birthday kay Ate Joanna. Wala po tayong anniversary. Okay, ulit. Meron po tayong bisita first time. Wala po tayo. Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo. Ay, bago pala tayo announcement. Tayo muna tayo. Ano? At awitan na lang po natin yung may mga birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. For the goodness of salvation. Okay, maraming salamat po. Mukhang napakainit ang panahon. Pwede na po tayo mag-upo. Dato lang po tayo sa ating mga ilang announcement. Wala naman tayo sa activities ngayong May. So,
magbigay. Nandun na tayo sa punto na ubos na tayo. Kapag tumakbo tayo sa Panginoon, siya yung gagawa ng paraan. Amen po ba? Na kapag nandun na tayo sa end ng road natin, na wala na tayo magawa, ang Lord na nagkilos sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kapag hindi mo na kaya, kapag wala ka ng lakas para lumaban, siya ang kikilos sa'yo. Siya ang kikilos sa atin. Siya ang lalaban para sa atin. At siya ang magbibigay ng pag-asa sa atin. Katulad ng nararanasan natin ngayon, Lord, nandito kami sa point na nandito kami ng road namin, Lord. Hindi namin inaasahan na ibibigay mo sa amin ito, pero naniniwala kami sa plano mo. Naniniwala kami na gagawa ka ng way, gagawa ka ng miracle, kasi ito yung light sa darkness namin. Kahit minsan hindi natin nakikita, kahit minsan hindi natin nararamdaman, tandaan natin na God is always working for us. Hindi siya humihinto. Patuloy siya gumagawa ng parang sa buhay natin. Amen po ba? Amen po ba? He is the way maker, and His intention for us are always good. Kaya as we sing this song, this is a reminder for us na kapag pakiramdam natin na wala na tayong options, kapag pakiramdam natin na sa dulo na tayo ng road natin, tandaan natin na God will meet you there. Nakakapagpuin ka ng Panginoon doon. And He will provide for you. He will give you answers. He will stay with you and walk beside you through every battle. Bibigyan ka niya ng paraan. Bibigyan ka niya ng panibagong pintuan. At sa bawat pagsubok, ipapakita niya na kahit hindi ka niya kailanman iniwalin, na hindi naman kailanman nag-iisa, lagi natin siyang kasama. Kaya patuloy na natin siyang pagkatiwalaan. Patuloy natin ibigay ang ating pagkatiwala sa Panginoon. Kaya, pakiisap ko lang po sa bawat isa sa atin na tayo magkaisa para makita ng Panginoon ang ating mga puso. Nabigyan niya tayo ng pag-asa muli. Dahil alam natin na kapag nakita ng Panginoon ang ating puso, na gusto talaga natin ibibigay niya sa atin. Kaya let's pray habang inaaway ng ito. Awitin po natin ang Waymaker. Love.
patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa iyo. Patawarin niyo po kami, tuwid po kami karapat-dapat, Panginoon. Na tumayo sa iyo, na umarap sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Lord, samahan niyo po kami sa sandali po ito, Panginoon. Inilalapit po namin sa inyo ang buong maghabong gawa, Panginoon, sa malayang Panginoon.
Samahan niyo po na buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 2, talata po na 42 hanggang 47. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Basahin po natin dito ng pagsagutan at sa walang pong talata ay sabay-sabay dito. Mauna po muna ang mga Tagalog at pangalawa po yung English. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Ganito po ang sinasabi. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpupulpulo ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon sa lahat nilang pag-aari at ay sa kalahatan. At araw-araw sila'y nagsisipanatili matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galat at may katapatan ng puso. Sabay-sabay po tayo sa talata po 47. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng mag-ingat ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangalang ligtas. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang masalit. Ganun po namin ang Diyos. Ang Ama ay papurihan, ang Espiritu banal, na magkataong hinala, at ng
Aga pa, ano po? 11 o'clock pa lang po. So, kayo po ba'y ready na? Amen. So, muli, welcome po namin si Nanay Julie, no? Second time. Sister niya, si
So, welcome natin si John Leonard. Ano to? Resolis. Yeah, nag-urog na po po. Yeah, pinalog po tayo. Yeah, first time po. At saka po, nag-invite sa kanya si Kuya Rere. Okay. Nagagalit na si Kuya Rere. Magpapamahala ko kay Rere. Okay po, di na po tayo magpapakatagal. Ang ating po tagapagsalita ay almost 41 years. Magkasama po kami sa gawain ng Panginoon. Siguro, mas mahaba pa yung panahon na pinagsama namin dito kaysa pinagsama ng misis niya. Siguro wala pa kayo 30, no? Meron na. 30 plus na. So, ibig sabihin, 41 years, magkasama po kami. Kaya nga ang motto namin dito walang iwanan. Nung kami ay magkasama rito, nagka-problema po rin. Dumating po ang problema rito sa leadership. Nalipot kami na tuyo. Abay, hindi pa rin kami, sinamahan pa rin ako dito. Sinamahan ko pa rin siya. Magkasama pa rin kami hanggang sa tuyo. Pagkatapos, nagkaroon din ng problema. Mga validation naman yung namin, makakala nyo kami palipat-lipat. Mga mabigat na mga dahilan. So, lipat kami lang ng tuyo. Nagka-problema rin po. Lipat kami ng mga bata. Hindi kami nag-usap. Kagit-sagilan, nagpulaga kami. So, kaya saan magkasama kami. Mukhang kasama yung moto namin. Balik yung hindi natin kami rin. Lumipat din ang isang linggo na naman. Dito naman kami nagkapulaga. Ano, Pastor Dom? Kaya hanggang ngayon. Kaya sabi ko sa past namin, kami ang hindi nag-iwan ng matagal. Pag marami sa aming mga kakaibigan ay yung iba ay iniwan na kami. Pero still naman, nasa puso pa rin namin sila. Kaya itong ating speaker, kilala mo na po ito. Siguro kung ito mauunawahan ng Panginoon, ako, parang ito sasama rin yung isa sa amin. Walang iwanan. Yan. Kaya nagkakaroon mo po mga kapatid na may pakalala mo rin sa inyo ang ating pagsalita. Pagdating sa panindigan, pagdating sa ministry, ay hindi po natin malalawanan. So, hindi na po tayo magpapahaba. Baka mag-usap pa sa oras. Nawagin na po natin ang ating chairman po ng ating mission, Deacon Luisito Wilson. Amen. Salamat, kasangga. Nauna ka, hindi na ako sasamahan. Ito lang kita sasamahan sa lupa. Ito, salamat sa Panginoon at sa pagpapakilala ni Chief Ronald. Bata pa lang kami talaga. Hindi tayo pa lang, kaibigan na po kami. Okay, so hindi po tayo makatagal at ako po ay naatasan ng ating Chief Deacon. Magsalita po, bahagi po, magsalita po ng Panginoon dahil ang ating po pastor ay kasalukuyan pa po nagpapagaling. Patuloy po siya pag-pray, kinugusta ko po siya. Medyo mahindi naman po kaysa dati daw. Medyo happy pa rin yung kanyang beauty. So patuloy natin ipanalangin sa Wednesday po. Hopefully ay natanggal na po yung kanyang catheter. Okay, at basahin po natin yung ating text kanina. Babasahin ko na lamang po yung pinaka-susing talata. Yung verse 42.
Sabi po rito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Sa Tagalog po, at sila ay nagsipanatiling matibay sa mga turo ng apostol at sa pagsama-sama ng pagpupul-putol ng tinapay at sa mga pananalaman. Pray mo na po tayo, hindi po tayo ng gabay sa Panginoon. Panginoon Diyos, para ng Panginoon. Salamat po sa pagkakataon ito na marami ko upang may bahagi ang iyong salita. Lord, kami po ay magpapakubaba sa iyong harapan ang iyong pagkilos na ang dami po namin hinihiling Panginoon, kayo po ang mamuna sa amin. Lord, unawan po sa amin, maging pagpapala sa amin ang mga salita mo ito ng aming pabubulay-bulay. Lord, ang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Acts chapter 2, verse 42 to 47 is a foundational New Testament passage. God describes the lifestyle. So, dinidescribe po yung kanilang lifestyle, yung kanilang pong devotion, at ang kanilang community of the first generation Christian church in Jerusalem. So, makikita po natin dito yung kanilang estilo ng kanilang pamumuhay. So, may mga may kaya, may mga hindi may kaya. At ayon po doon sa ating binasa, yung lifestyle nila, ay talagang nagkakaroon po sila ng pagkakasa. Diba? Kasi ayon po sa ating binasa, yung kanilang mga possession ay sinuot nila. Nagsoy sila ng possession. At bawat pag-aari po nila, mabigat po yun, ang takip mo, sarili mong possession, ibibenta mo. At ibibigay mo sa isang iglesia o sa mga paanan ng apostol. Mahirap po yun, ano po. Pero sila po ay nagawa po nila ito. At napunan po ang kanilang pangailangan ng bawat isa sa kanilang ayon doon sa kanilang pangangailangan. Ang nakikita po natin doon yung kanilang devotion, yung kanilang compassion sa bawat isa, yung kanilang pagmamalasakit sa bawat isa, and community of the first generation. Ito po yung community ng first generation Christian church, the Church of Jerusalem, or immediately after Pentecost. So, nangyari po yan noong panahon po ng Pentecost. Narinig na natin patungkol sa Pentecost. Di po ba ito yung 50 days after Passover, di ba? At ito yung time na ang Holy Spirit ay nag-descended dito sa lupa, dito sa mga apostol, dito sa mga mananampalataya. So the Holy Spirit descended upon Jesus' followers in Jerusalem. It marks the birth of the New Testament Church. Ito na po yung pinaka-birth ng New Testament Church. Kasi po, dito po nagsimula ang New Testament Church. Kasi po, sa time na ito,
ay nag-indwell na po yung Holy Spirit sa mga mananampalataya. So, kapupuspos lang nila ng Santong Espiritu, kaya po grabe yung kanilang pananampalataya. Yung pong kanilang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, grabe po. Yung pong kaunang-unahang Christian sermon na ginawa po ni Apostol Pedro, alam niyo po ba kung ilan nang naligtas? 3,000 people added to their church. Mga kapatid, automatically, pagkayanin po nilang humingi ng tawad, pagkayanin nilang sumampalataya sa Panginoon, automatically, nagpabaptize po sila, mga kapatid, at itinagkat po sila sa iglesia. Imagine that, mga kapatid. Ilan tayo ngayon? Malagay natin nasa 70 tayo. Imagine mo, 3,000 people. Sa isang pangaral, paano po kaya ang ginawa ni Pedro? Meron na po kayang microphone doon? Meron na po kayang megaphone? Wala pa. Pero nagagawa po nila ito. Siguro, lumalabas yung ugat ng saglit sa pag-preach. So, ganun po katindi ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Napakarami po agad ang naliligtas. Ayon po dito sa context natin binasa, so the immediate context, pagkatapos po na mag-descended ng Holy Spirit, yun nga po, nangarap si Pedro. 3,000 people repenting, being baptized, and joining the community. The newly formed group of church faced the sudden challenge of living. Ano po, hinarap na kagad nila yung challenge of living as a unified family of believers in Jerusalem. Sana po, medyo nahinig po kasi. Ano po? So, ang ating pong paksa po ngayon, what is the purpose of the church or local church? Bakit ba may local church? Ano ba ang purpose dito? Bakit ba tayo nagsasama-sama dito? Bakit ba tayo nag-face-to-face at nagkikita-kita, mga kapatid? Sa anong kakahilanan ba? Hindi naman tayo nasa bahay na lang at manood na lang ng live stream. Hindi naman tayo nasa bahay na lang, makinig na lang tayo sa mga YouTube, ng mga preacher. Pero bakit pa natin kinakailangan magpunta pa sa loob ng iglesia lokal? So, tatandaan po natin, ang iglesia po kasi, yung local church, yan po yung kaunang itinatagpo ng Diyos. Di po ba? Sa Genesis pa lang, di ba? Anong unang itinatag ng Diyos? Family and church. Kagad yung dalawa nito, na ang pamilya hindi po pwede wala siyang iglesia. Kailangan meron pong ginagalawa iglesia. So, ano po yung purpose ng church? The purpose of the church is to glorify God. Dito ba? Kaya tayo nandito para walwalhatiin ang ating Panginoon. Through a threefold mission. To glorify God through a threefold mission. Ano po yun? Una, exalting God. Ano po? Worship. Nandito po tayo para sambahin. Worship ang ating Panginoon. Pangalawa, edifying believers.
Ano ba ibig sabihin ng edifying? Discipleship. Mga kapatid, pinapatibay natin, pinapatatag natin yung bawat mananampalataya, bawat kapatid po natin. At pangatlo po, evangelizing the word, mga kapatid. Yan po yung ministry and mission. Yan po yung three-fold na purpose po ng Iglesia: to glorify, to edify, and evangelize the word. So the New Testament defines the church, Ecclesia. Ano po ibig sabihin po ng Ecclesia? Meaning, a called out assembly. No, tinawag mula sa kasalanan, mula sa kadiliman, tinawag po tayo ng Panginoon na a called out assembly. Tayo po yung tinatawag na Iglesia. Ang Iglesia po ay hindi physical building. At as the global and local community of believers in Jesus Christ, mga kapatid. In Acts chapter 2, verse 42, would be considered a purpose statement for the church. Ano po, bukod po doon sa tatlong ibinigay po natin, ito po yung key verse natin, ay may consider po natin na isa po ito sa layunin po ng Iglesia lokal. Ano pong sabi? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, breaking bread, and in prayers. So, what is the purpose of the church according to Acts chapter 2, verse 42? Number 1, the church is to teach biblical doctrine. Doctrine, verse 42, sabi, letter A, at sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Saan daw sila naging matibay? Sa turo ng mga apostol. So, kinakailangan po talaga mayroon nagtuturo sa atin. Kinakailangan mayroon po talaga yung mga mentor po talaga na nagtuturo sa atin. No? Subpoint, letter A, ang sabi po doon, so we can be grounded in our faith. Para maging grounded daw po tayo sa ating pananampalataya. Ano pong ibig sabihin po ng grounded? Grounded, having a deeply root, spiritual foundation. Kung daw, na spiritual foundation po natin ay meron pong dapat na malalim na ugat. Mga kapatid, katulad po ng puno, di po ba? Ang puno, pag malalim po yung ugat, hindi po basta-basta yan magpupunla. Hindi po yan basta-basta magpupunla kahit anong bagyo, kahit anong last flood ang gawin mo dyan. Kasi po malalim yung ugat. Ganun din daw po tayo mga mananampalataya. Kinakailangan po na tayo ay grounded yung ating mananampalataya. Malalim po ang ating mga ugat, yung ating pundasyon, ang ating spiritual. Let's provide stability, mga kapatid. Let's provide purpose and unshakable strength, mga kapatid. Hindi ka matitinag. Kahit anong gawin sa'yo, hindi ka matitinag sa iyong pananampalataya. Sa iyong lakas, unshakable ka, mga kapatid, kapag malalim ka sa aral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kaya napakahalaga po ng biblical
doctrine. Ano ba sabi ng Ephesians chapter 4, verse 14? Tells us, then we will no longer, sabi niya, be infants. Huwag na raw tayo parang maging tulad ng isang bata. Tossed back and forth by the waves. No? Na ikaw ay nagpapahapay-hapay dito doon. No? Sumasakay ka lang o sinasakay ka lang sa alon kung saan ka ipadpad ng wave ay tutulog ka. Mga kapatid, hindi na raw tayo dapat maging bata, katulad ng bata. No? Lalutang sa alon o hangin sa magkabing-kabila ng aral. Sabi ko, no? And carry about with every wind of doctrine. And by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Sa pamamagitan ng mga daya ng tao sa katusuhan ay sa mga lalang ng kamalian. Mga kapatid, kapag ikaw ay malalim sa salita ng Diyos, hindi ka basta-basta madadaya, hindi ka basta-basta lalayo sa Diyos, hindi ka basta-basta manghihina, kasi rooted ka ng salita ng Diyos. Hindi ka manghihina, mga. Ngunit kung ikaw at wala at kulang sa kaalaman, sa pagbubuko, sa bibig ng doctrine, madali tayo makamay. Baka may mangaral po sa atin sa isang araw na nasa kabila na natin. Sa isang araw, hindi na tayo doon. Kasi po, hindi po malalim ang ating araw. So, in-advise po dito na laliman po natin yung ating po biblical doctrine. Number 2, the church is to be a place of fellowship. Ayan. Very simple, istika nga. Kahit mag-self-explanatory na po ito, napakadali na lang po. Ano, ha? So, verse 42, B. At sa pagsasama-sama, sabi niya, kaya kung pala tayo nag-face to face, no? So, ang implikan pala yung hindi face to face, no? Nanonood ka lang ng live stream. By the way, hindi naman natin ginajudge yung mga kapatid natin. Kasi yung iba, siyempre may mga kadahilanan naman kung reasonable po kasi hindi na po kaya, yung mga karamdaman, kaya natin itinutuloy yung ating live stream. Pero, biblically, ay kailangan po talaga ng face-to-face, kailangan po natin magkita-kita. Kasi po, pagka-personal mo nakikita ng tao, nakakapag-interaction trust, diba sa kanya? Diba kasi pagka nasa video lang, at iba pag-personal. Talagang heart to heart po nakakausap ng tao. So, kaya po pala tayo nandito sama-sama. No? At sa pagsasama-sama, kaya tayo nandito para mag-fellowship, letter A, sub-letter A, sub-point, where Christians can be devoted. Sabi, saan? To one another. Kailangan maging devoted tayo with one another and honor one another. Mga kapatid, honor one another. Maggalangan po tayo, magrespetuhan po tayo sa isa't isa. Parang sa panahon po natin ngayon, sa Senate, di ba? Parang nawawala ng tiwala ang ako kasi mismo matataas natin mga leader, mismo mambabatas, parang mga bata, nagtatalo-talo, nag-aaway-away, naghahamunan.
ng suntukan. Mga kalungkot, ano pa ang aasahan natin? Yung mismo ganito, mga nangungunaw, walang pagkakaisa. Faction. And how much more sa church, mga kapatid? Kung tayo po ay nagkakapit-kapit, kung tayo po ay nag-luway-walay, Letter B, instruct one another. Romans chapter 12 verse 10, be kindly, sabi niya, affectionate one to another. Maging mapatid ka, maging mapagmahal ka, mapagkalinga ka sa isa't isa with brotherly love. Ano po, yan po yung nag-aaralan ng Sunday School kanina, yung love. Ang pakahalaga po ng mga kapatid. Brotherly love in honor, preparing one another. Sa pag-ibig sa mga kapatid na mahalan kayo sa isa't isa. Pag po wala ito mga kapatid, kapag wala po yung pag-ibig, ano po mangyayari? Diba? Away, konflikt, hindi pagkakasundo, pag-iingitan, magmapag-aasa, magpapatakan, magkakasama ng loob, magpapataasan, walang nagpapababa, walang nagpapatawa. Yan po yung nangyayari namin. Kaya, napakahirap po sa isang iglesia. Pag ganito po ang nangyayari sa loob ng church. Ito po ang inaabangan po ni Satan, mga kapatid. Sa isang iglesia, ang hindi pagkakasundo at walang pagkakaisa. Tayo po yung purpose po ng church. Kaya tayo nandito mga kapatid. Kaya ka member. Kaya ka nagpa-connect. Kasi connected ka na rin. Connected ka. Saan ka connected? Kung ka gagamitin mo ng Diyos. At hindi mo yan dapat basta-basta binabaliwala at iniiwan mga kapatid. Kasi nakapag-deal tayo sa Panginoon. Nakipagkasundo tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Kuya Ronald, yung aming pagalis, hindi po biro ang basta nangyari dito. Napakalalim. Pero hindi po dapat basta-basta. Walang bahala kung isang iglesia ng pinito ng Diyos. Letter C, be kind and compassionate to one another. Ano po sabi ng Romans chapter 15 verse 14, mga kapatid ko, na kayo naman ay, sabi niya, mga puspos na kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa, paalalahanan kayo sa isa't isa. Review one another with love. Huwag yung review na pagesta, kawasan, kahakon, yung gano'n ang review, with love. Ang kapatid kasi na medyo nakakita kita, nagkakaroon ko, kapatid, hindi maganda yun. Diba? Dapat naalalahanan natin yung ating mga kapatid. Huwag tayo, sabi nga, magpataasa, magpagalingan, ano sa ministry, hindi naman po. Popularity, hindi naman po pagalingan, matalino. Kapatid, pasok po ang ulit ko. Bisa hindi matatalino. Mas pinipili ng Diyos yung mamang eh. Bakit? Para hilain yung matatalinong matataas. Diba? Kasi pagka napit tala sa ulo yung diba? Wala na. Para nang lahaw na tumunto sa
Lulod ng kalabaw. Ayaw mo ng Diyos ng ganun mga kapatid. At, ano po sabi, huwag tayo magsiraan. Huwag magpataka. Kapatid, encourage one another. Sa point level D. 1 Thessalonians 5:11. Dahil dito, kayo'y ano sabi? Mga pangaralan at mga patibayan. Hindi ba one another? Equip one another. Equip po natin ang bawat isa. Huwag lang ito mag-equip. Pati yung kapatid mo, equip mo. Diba? Sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. And most importantly, tulad po ng aking sinabi, sa point letter E, love one another. 1 John 3:11, mga kaibigan niyo sa isa't isa. Number 3. The church is to be a place where believers can observe the Lord's Supper. Yun pala yung isang purpose. Bakit merong local church? Kasi kung gusto ng Panginoon, alalahanin po natin yung kanyang ginawa, yung kanyang pagkakanubay, yung kanyang pagtigis ng kanyang turo, pagkabugbog ng kanyang laman. Alalahanin daw po natin yun. Sabi, sa pagpuputol-putol ng tinapay. One of the purpose of the church, letter A, subpoint letter A, remembering Christ's death and shed blood on our behalf. 1 Corinthians 11:23-26. B also carries the idea of having meals together. Di ba? Alam niyo mo yung Lord Supper? Para lang silang talagang normal na, di ba na nagkakasunan, para doon. Masaya, atmosphere, nakakatuwa, nakasaya. Maganda huling hapunan yan eh. So, ito po yung idea. Kaya tayo nagpa-potluck service, di ba? O, potluck service tayo. What is the purpose? Fellowship. Para magpalakasan tayo. This is another example of a church promoting yung pong fellowship. Di ba, nagagagal tayo mga activities, yung mga kababaihan. Very active po dyan, di ba? Madalas silang nagpe-prayer time, meron pa kasi ng tinatawag na Thanksgiving. Yung mga kalalaki yun, marami, namatay na. Di ba? Yung Thanksgiving sila, isa-isa sila ng testimony. Nagpapalakasan po sa isa't isa. And the final purpose of the church, according to Acts chapter 2, verse 42, is prayer. Na isa sa purpose ng iglesia. Kung gusto mong tugunin ang Panginoon yung prayer na ano mo, request mo, mga kapatid, punta ka sa church. Puntahan mo yung prayer meeting. Kilala niyo si Hannah, di ba? Yung anak niya, sino ba yung anak niya? Si Samuel ba? Di ba? Request niya. Kasi hindi siya makaanak eh. Kahihiyan sa kanya, wala siyang anak. Pero, ninatili siyang, minmaintain niya. Akin ako pupunta sa church. Kaya lagi, napakahalaga po ng prayer. The final purpose of the church, according to the Acts, is prayer. The church is to be a place that promotes prayer. Bakit? Dapat i-promote natin yung prayer. Ang dami natin needs, di ba? Ang dami natin pangangailangan. Pero hindi tayo makapunta sa Diyos para naman.
pagpapagod ng Diyos yung prayer mo. Siyempre gusto ng Diyos na tumubog ka, mag-response ka. Hindi ka tutugunin ng Diyos na nasa bahay ka lang. Meron nga utos ng Diyos eh, huwag mo pabayaan pagtutino, tapos nasa bahay ka lang. Huwag ka na mag-expect ng biyaya kapag kaganon mo. Kasi kailangan tumugod tayo. Kaya 42, letter D, any prayer, at sa mga pananalangin, teaches prayer and practice prayer. Mga kapatid, ituro namin yung prayer, i-practice po namin yung prayer. Ito ba? Pinapractice po yan. Yung walking na, pinapractice eh. Di ba, prayer? Ang una, i-reference prayer eh. Manakit na. Okay. Hindi na lang, ayaw ko na. Masak ang binti, parang lalat natin. Pero, kailangan yun. Practice mo. Hindi ka na, automatic na pagka na gawin mo na, di ba? Iising ka na lang madaling araw, kailangan mo maglakad just for my health. Di ba? Napaka-importante nun eh, di ba? Bigyan mo ng panahon para sa health mo. Mahal ang gamot. Mahal ang opera. Pag healthy ka, wala kang gastos. Tipid. At meron din sa gawain ko ng so, pinapractice ko yung mga ganyan. Philippians 4:6-7. Be careful for nothing, sabi niya. Huwag kayong makabalisa sa anumang bagay, but everything by prayer and supplication with thanksgiving. Kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daing. Mga kapatid, take note. Panalangin at daing. So, ibig sabihin ko, pag nanalangin ka, mayroong supplication. Mayroong pag-request. Sasabihin mo, Panginoon, ito po kailangan. Namay, sabi, pasasalamat. Anong ibig sabihin? Nagpapasalamat ka kasi pinipray mo yung sagot sa iyong panala. Kaya ka na nagpapasalamat. Lord, thank you. Alam ko yung bibigay mo. Let your request be made known unto God. At ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Ipakilala ninyo. Kapatid, magpapalay mo nga kung ano pag-ibig natin. Pero sasabihin natin. And last, mga kapatid, another commission given to the church. Katulad ng aking nabanggit kanina, the church is proclaiming the gospel of salvation. Now, one of the most important purpose of the local church, the Great Commission. Trabaho po natin lahat yung mga kapatid, kahit po lang yung Matthew 1:8, Acts 1:8, Matthew 28:18-20, go ye. Sabi niyo, go ye, umayo kayo. Hindi umayo ka, go you. Go ye. Ayaw po lahat. The church is called to be faithful in sharing the gospel. Tinawag po tayo para daw maging tapat sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi lamang po si Brother Roman, si Kuya Marlo, Kuya NJ. Tayo po lahat. The church is the lighthouse in the community of pointing people toward our Lord and Savior Jesus Christ.
Para lang tayo ang ano? Parola. Natake namin yung sa church dahil sa nakapre, di ba? Di ba pagka wakit kayo ng bagyo, lalo na paggabi, tignan ng yung mga bahay na may mga ilaw. Akala mo mga bituin sila sa langit. Umuputi-puti-tap naglilingling. Ganyan daw po dapat ang mananampalataya. Naglilingling, nagkikilaw, nagsisilbing ilaw. Sa madilim na sanlibutan, mga kapatid, dahil po ang magbibigay liwanag, dahil magbibigay ng magandang patotoo. Para sa mga nawawalang kaluluwa, mga kapatid, na susunugin sa impyerno, mga kapatid. Ay isang araw, mamamatay kukunin ng Diyos. Pero, hindi kumikita pinutulong namin yan. Nagpipin-pin. Wala nang ilaw sa sobrang tuloy ng lamparan. Mga kapatid, kapag pinabalog na tayo ng kasalanan, mga kapatid, wala nang nakikita ang nilin sa atin. The church is a lighthouse. So what is the purpose of the church? Paul gave an excellent illustration to the believers in Corinth, mga kapatid. Ano daw po yun? The church is a God's hands, God's mouth. Yan yung bibig ng Diyos para mangaral, para magsalita. Paano magiging bibig kung hindi ka nagsasalita? Yan daw po yung paa ng Diyos. The feet of God, our God, mga kapatid. Para ano? Humayo. Para lumakad. Puntahan si kapatid. Puntahan si kapitbahay. Puntahan si kaibigan. Mga kapatid. Ano pa po? Ang church daw po. God's hands. Para kahulin. Para bigyan ng tulong ng binilis ka ng Diyos, share your blessing. The body of Christ. Diba? Tayo magkakaroon. Alam niyo po mga kapatid, kapag yung katawan ninyo, kahit yung buong lang sumakit. Ang maliit na part lang ng inyong katawan. Pag sumakit yan, di ba gama ng buong kanin ng mga kapatid? Masakit. Maliit lang yun. Ganun din po ng Christian. Kapag may problema, may isa sa atin, damayan ang buong Diyos. Kaya much mo kung kalahati ng katawan ang may sakit. Diba? Damang-damang po yan. Mga kapatid, inalit tulad po tayo sa katawan ni Kristo. Kasi Kristo ang ulo ng Iglesia. Now, 1 Corinthians 12:27, gawin po natin yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nung siya'y narito, physically sa lupa, mga kapatid, ang Iglesia ay ang Kristiyano, katulad at tagasunod niya. Katulad po natin si Kristo at tagasunod niya, tayo po ng Iglesia. May po tayo lahat, tayo po ng Pakilang Diyos po para namin. Maraming salamat po sa salita mo na binigay ko sa amin. Lord, salamat sa pangalaman ng Iglesia po.
maging inspirasyon po namin po. Na ikaw naman ay hindi naman nagbabago po. Hanggang kayo naman po, ikaw pa rin ang aming Diyos. Ikaw pa rin ang nangungusa at tumikilos sa buhay mo. Kung nakita po namin ang kahalagahan, ang layunin, bakit po linagay ang bawat kawan ng mga Diyos. Lord, upang matupahan ang bawat utos mo, Panginoon, bawat bibigin mo, Panginoon. Upang kami lamang lumibay, makapagpalangan sa isa-isa. Lalo po namin mahalin ang mga isa. Lord, salamat po sa mga paalala mo. Hindi ko alam ang laman ng puso ng bawat isa na kung meron mang bagay na hindi dahilan kung bakit kami nagtamdam, kami dahilan kung bakit kami lumayo sa iyo, at nagbabalak na lumayo, hindi ka, patawad po. Mga kapatid ko kami rito na may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga personal problem, pwede mo magsaayos ito. Lord, nangasal mo yung mga kapatid, kung kayo mo yung pinagpala, may hindi ipakita mga kapatid, kung kayo yung pinilas mo, lapit po kayo sa harapan, huwag po kayong mahirap. Huwag po tayong mahirap. Mga kapatid, nakaharap na tayo sa matinding pagsubok sa buhay po natin sa buhay ng Iglesia. Kailangan po natin magkayos na mga kapatid. Kailangan po natin manalangin mga kapatid. Kailangan natin magkayos na mga kapatid. Kung hindi ka nakikiisa mga kapatid, katulad ng aking sinabi, nagiging tigang Panginoon sa atin. Kapag walang bahala tayo mga kapatid, yung glory ng Diyos ay baka mawala sa atin. Family problem, problema sa kawalan, problema sa pangangailangan, trabaho. Ikaw po ang pumunang lahat ng bagay nito. Ipakita mo, Panginoon, na ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na nagpapala, na hindi nagpapabaya sa iyo. Salamat po. Patuloy tayo manalangin. Patuloy tayo manalangin. Lord, salamat po sa iyong ginawa sa mga kawin. Salamat sa iyong salita na ibahagi ko po. Maging malinaw sa amin. Maging hamon sa amin. Maging encouragement sa amin. Pagkawan na malaman namin ang purpose bakit po kami nandito. Lord, salamat po sa iyo po, Jesus. Tinataas ka namin dito. Ito po, ang aming sama at sa pangalan ni Jesus. Amen. At po ay magsabi na Amen. Pati, tapos na po ang ating lawak. Sala po kayo at aawin po po ang ating mga praise and worship.
Marunong, ay, okay lang.